Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Nais ko lamang pong magbahagi ng isang kwentong aswang sa inyo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Roselyn. Ang kwentong ito ay naging karanasan namin ng aking pinsan na tawagin na lang nating Paula. Sa karanasan naming ito ay patungkol sa pista kung saan kami dumalo. Niyaya kasi niya ako dahil wala raw siyang makakasama at ako kaagad ang kanyang naisip. Sigurado ka bang walang aswang doon sa baryong yun yung pupuntahan natin? Tanong ko pa sa kanya, sabay titig sa kanyang mga mata. Agad naman napailing sa akin ang aking pinsan at saka nagwika sa malumanay na tono. Walang aswang doon. Sabi ng aking kaibigan pupuntahan natin doon, hindi raw totoo ang mga kwentong iyon. Mga mito lang daw yun. Sambit pa niya sa akin. Bakit? Matagal mo na ba siyang naging kaibigan? Muli kong tanong sa kanya. Napangisi siya sa akin at saka diretsahang tumugon na 3 linggo pa lang silang magkakilala ni Carmen na kaibigan niya. Napailing ako. Agad kasi akong nakaramdam ng kilabot dahil sa sinabi niya. 3 linggo pa lang silang magkakilala. Pagkatapos pupunta na sa bahay nila. Paano kaya kung aswang pala ang mga tao roon? Tanong ko sa aking sarili. Natigilan na lang ako nang muli siyang magwika. Doon tayo matutulog kung pupwede. Agad na napakunot ang aking noo dahil sa aking narinig. Umiling ako upang tumutol sa kung anumang nais ng aking pinsan. Ayoko, pinsan. Alam mo namang napakahigpit ng mga magulang ko, hindi ba? Dahil sa aking sinabi, napatango na lang si Paula. Napagkasunduan na lamang naming umuwi bago pa pumatak ang 7:00 ng gabi. Iyon na nga, Kuya Bari. Nang araw ding iyon, umalis kami at saka tumungo sa baryo ng kaibigan ng aking pinsan. Hindi ko akalaing napakaliblib pala noon at saka pahirapan ang biyahe. Bahagya akong nakaramdam ng kilabot nang mawari kong halos walang mga kabahayan sa gilid ng kalsada. Pista ba talaga dito? Bakit parang kakaunti ang mga tao? Wala ring ingay na maririnig kagaya ng ibang pista. Tanong ko sa aking pinsan. Ang sabi ni Mariel, pista raw sa kanila. Hayaan mo na. Bumaba na lang tayo sa waiting shed at saka magtanong-tanong sa mga tao riyan. Sambit ni Paula na nag-aalanganin ko namang tinanguan. Bumaba kami sa tapat ng isang waiting shed at nasakto namang may mga nakatambay doon. Hindi kami nag-atubili ni Paula na lumapit sa mga iyon at saka nagtanong. Ale, pwede po bang magtanong? Sinabi ni Paula ang apelyido ng kanyang kaibigan pagkatapos noon. Doon. Dumiretso lang kayo at kapag kami makikita kayong mga bahay na malapit sa kawayanan, sa kanila na iyon. Teka muna, bakit? Ano bang gagawin niyo ron? Kunot noong wika ng babae. Makikipista sana kami. Hindi ba't pista ngayong araw na ito? Sambit ko naman. Nagkatinginan ang mga tao sa waiting shed. Hindi ko alam kung ano ang kanilang ibig sabihin. Dahil doon, pinanindigan ako ng aking mga balahibo. Nang mapatingin ako sa babae at saka hinintay ang kanyang tugon, napatango na lang siya sa amin. Doon sa banda roon. Puntahan na lang ninyo sa bahay nila. Tiyak na nandoon si Mariel. Tanging wika ng Ali sa amin. Nagpasalamat kami sa kanya at saka nagpasya ng umalis. Noong naglalakad kami, naisipan kong itanong kay Paula kung nakita niya ba ang ginawa ng mga taong nasa waiting shed. Napailing siya at saka nagwika. Hayaan na lang natin sila. Ang mahalaga hindi tayo maligaw. Nanahimik na lang ako, Kuya Bari, at saka sumabay sa kanya sa paglalakad.
Makaraan ang ilang minutong paglalakad, nakarating kami sa tapat ng bahay na malapit sa kawayanan. Dahil doon, sinubukan ni Paula na magtanong at maswerte naman dahil si Mariel na mismo ang dumungaw sa bintana. Noong makita niya kami, dali-dali siyang bumaba upang kami ay salubungin. Naku, mabuti naman at nakarating kayo. Akala ko hindi na kayo sisipot eh. Halina kayo sa loob ng aming bahay at nang makapagpananghalian na. Sambit niya na tinanguan naman namin. Sumabay kami ni Paula sa paglalakad sa kanya patungo sa loob ng kanilang bahay. Pagkapasok namin doon, tumambad kaagad sa akin ang mabahong amoy. Hindi ko mawari o nalaman kung saan iyon nagmumula. Subalit, sa takot kong baka isipin ng mga taga roon na iniinsulto ko sila, pinigilan ko na lang ang aking sarili na mapaduwal. Naku, pasensya na kayo sa aming bahay ha. Salat kasi sa pera kaya hindi na ipapaayos ang bahay namin. Wika ni Mariel sa amin. Napangiti na lang kami sa kanya at saka sinabing ayos lang yun. Makaraan ang ilang minutong pag-uusap, nagpasya na kaming tumungo sa kusina upang kumain. Pagkapasok namin doon, labis akong nagtaka dahil napakarami nilang handa, subalit wala naman silang bisita. Naku Mariel, wow ang dami nito ah. Kami lang ba ang bisita ninyo? Tanong ko sa kanya. Napatitig naman sa akin si Mariel at saka napangiti. Ay hindi, mamayang gabi pa siguro makakarating ang iba pa naming mga bisita. Kasi mula sa kabilang bayan pa sila magmumula kaya medyo matagal siguro ang biyahe. Sagot naman niya sa akin. Napangiti na lang ako sa kanya at saka ipinagpatuloy ko ang aking pagkain. Noong nasa kalagitnaan na ako ng aking pagkain, nang mapansin ko ang isang karning nasa plato ko. Ala, bakit may buhok ng tao rito? Sa gulat ko, saglit kong itinigil ang aking pagkain at saka binusisi ang karning iyon. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Sinubukan kong kunin ang buhok, subalit nakaramdam ako ng pangingilabot nang mawaring nakakapit iyon sa karne. Ay, ano ba to? Hindi ko alam kung ano ang aking magiging reaksyon ng mga sandaling iyon. Napatitig ako kay Paula at saka kay Mariel. Nakita kong sarap na sarap ang aking pinsan sa kanyang kinakain, samantalang si Mariel naman ay nakatitig sa kanya habang nakangiti. Walang ano-ano, napatitig sa akin ang kaibigan ng aking pinsan. Pasimple kong nilagyan ng kanin ang ibabaw ng karning may buhok at saka napatingin na rin sa kanya. Ang sarap ng luto nyo? Kayo bang nagkatay ng baboy o bumili lang kayo sa palengke? Tanong ko sa kanya sa utal na boses. Napangiti sa akin si Mariel at saka sumagot. Kami na mismo ang kumatay niyan, kaya nakakasiguro kaming preska ang karne at saka masarap nguyain. Nasa ganoong kaming sitwasyon nang marinig naming napasigaw si Paula. May daliri ng tao! May daliri! Dahil sa naging sigaw ng aking pinsan, napatitig ako sa kanya at saka sa kanyang pinggan. Halos maiduwal ko ang aking kinain nang makita ko ang daliring nasa pinggan ni Paula. Nang mga sandaling iyon, Kuya Bari, napalingon ako kay Mariel. Nakita kong maging siya ay nagulat at halos hindi makapaniwala. Paanong nagkaroon ng daliri dyan? Maging si Mariel ay nakitaan ko ng pagtataka, subalit hindi ako naniniwala.
Ito, tingnan mo, may nakita rin akong buhok ng tao. Hindi naman ito balahibo ng baboy, hindi ba? Sambit ko habang hinahalukay ang karning may nakakapit na may mga buhok. Nagulat si Mariel nang makita niya iyon. Bago pa man muli kaming makapagsalita, agad niyang inagaw ang pinggan ko at saka kinuha na rin ang pinggan ni Paula. Mabilis niyang itinapon iyon sa basurahan at noong makabalik na'y naging mabalasik ang kanyang mukha. Wag na wag niyong ipagsasabi ang nakita ninyo. Sa oras na kumalat kung anumang nakita ninyo sa inyong kinain, babalikan namin kayo. Napalakas ang pagkakasabi ni Mariel ng mga katagang iyon kaya nakaramdam kami ng takot ni Paula. Pareho kaming hindi mapakali sa aming inuupuan, lalo na noong pumasok ang iba pang miyembro ng pamilya ni Mariel. Nakita naming may dala pang mga itak ang ama't ina niya. Nakatitig sila sa amin ng mabalasik habang nakatiimbagang. Ano bang problema dito, Mariel? Tanong ng ama ni Mariel. Napailing ang babae sa kanila at saka sinabi niyang kontrolado niya ang lahat. Napangisi naman sa kanya ang kamag-anak niyang naroroon saka umalis na sa kusina. Huwag na huwag kayong gagawa ng mga bagay na pagsisisihan ninyo sa bandang huli. Baka buhay niyo ang malagay sa alanganin. Nakangising sabi ni Mariel sa amin. Hindi namin alam kung ano ang aming gagawin ng mga sandaling iyon. Hindi namin inakalang masasadla kami sa ganoong sitwasyon. Sa kadahilanang iyon, tumayo na si Paula at saka nagwika. Mariel, kaibigan mo ako, di ba? Huwag naman sanang umabot sa bagay na alam nating parehong pagsisisihan natin. Sambit nito. Napangisi si Mariel at saka napatitig ng salitan sa amin ni pinsan. Kung gayon, mas mainam nang umuwi na lang kayo. Baka abutan pa kayo ng iba naming kaanak at mapagtripan kayo. Sige na, pero wag na wag niyong sasabihin kahit kanino ang nakita ninyo. Mahahanap at mahahanap namin kayong dalawa. Litanya niya sa amin. Oo, pangako, hindi namin ipagsasabi ang aming mga nalaman. Tayo na, umuwi na tayo. Pagkawika ni Paula ng mga katagang iyon, agad kaming umalis. Hindi na namin nagawa ang magpaalam dahil sa matinding takot namin. Hindi namin inaakala ni Paula na iyon pala ang kahihinatnan namin. Sinisi ko pa siya dahil mabilis siyang nagtiwala sa kaibigan niyang nag-imbita na isa palang aswang. Mabuti na lang Kuya Bari at kahit papaano, naawa pa iyon sa amin. Dahil kung hindi, baka hindi na kami nakalabas pa ng buhay sa kanilang bahay. Dahil maaaring ginawa na kaming hapunan ng mga kamag-anak nilang makikipista rin sa kanila pagdating ng gabi. Magmula nang mangyari iyon Kuya Bari, ay hindi na nagkita pa si Paula at si Mariel. Naging mailap na sila sa isa't isa at pinanindigan naman namin ni Paula na hindi namin ipagsasabi ang kanilang lihim. Sa tuwing makakasalubong daw ni Paula si Mariel, matalas daw ang tingin nito sa kanya at parang nagbabanta. Ngunit hindi na ito pinansin pa ni Paula. Matapos po ang pangyayaring iyon ay nagkaroon ng aral itong si Paula na huwag basta-bastang magtitiwala sa mga taong hindi mo pa gaano kakilala. Isang pangyayaring muntik na po kaming maging handa dahil lang sa pagdalo namin sa isang pista sa Capiz. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Roseline. Magandang umaga po sa inyo Kuya Bari at sa lahat ng bumubuo ng inyong channel. Isa po ako sa inyong silent listener. Hindi man ako nagko-comment ay lagi po akong nakaantabay sa inyong mga inilalapag na kwento. Nais ko rin pong magbahagi ng aking storya.
hindi naman po ito nakakatakot. Katulad ng iba, masyado na rin po itong common kung tutuusin, pero nais ko pa rin itong ibahagi sa inyo. Kuya Bari, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Tongtong. Ako po ay Tubong Negros. Nangyari po ito taong 1989, kung saan ang bayan namin ay malayo sa sibilisasyon. Makikita na gasera lamang ang tanging nagsisilbing liwanag sa madilim na gabi ng bawat tahanan. Simple lamang ang buhay sa taong 80s at 90s. At sa panahong ito, makikita mo naman kung gaano kagalang ang mga kabataan. At sa baryo naming iyon, dahil sa maliit lamang ang populasyon, ay halos magkakilala ang mga tao doon. Kaya naman nalalaman agad namin kung sino ang bagong salta sa lugar. Isang araw, sa katanghalian tapat ay may isang matandang lalaki na napadpad sa aming baryo. Puti ang kanyang buhok at napakadungis ng kanyang damit na akala mo ay bestida. May daladala siyang baston at halos di na makalakad dahil sa kanyang katandaan. At dahil likas sa aming baryo ang pagiging matulungin, tinanong namin kung saan siya tutungo. Ngunit walang tugon kaming nakuha buhat sa kanya. Diretso lang ang lakad niya at hindi namin alam kung saan siya papunta. Dahil makukulit kami noong panahon ay sinundan namin ang matandang ito. Hanggang makarating kami sa isang masukal na kakahuyan. Isang kubo ang namataan namin. Nag-iisa lamang ito na nakatayo doon at napapalibutan ng kung ano-anong mga halaman. Mahahaba ang damong nakapalibot sa kubong iyon, Kuya Bari, at ang gaserang nagsisilbing ilaw ay napakalamya pa. Napahinto kami nang huminto ang matanda. Nanatili lang itong nakatayo kaya walang pagdadalawang isip kaming nagkubli sa isang punong mangga. Nararamdaman kong nakatingin sa gawin namin ang matanda kaya lalong lumakas ang tibok ng aking dibdib. Halos pikit mata akong nananalangin na sana ay hindi niya kami makita. Ilang minuto rin ang aming paghalukip-kip sa mga puno nang magpasya akong silipin kung naroon pa ba ang matanda. Kuya Bari, halos humiwalay ang aking kaluluwa sa aking katawan nang pagsilip ko ay nagtama ang mga paningin naming dalawa. Walang reaksyon ang mga mata niyang sinalubong ang mga mata ko. Napasigaw ako at kumaripas ng takbo. Nakasunod naman sa akin ang mga kaibigan ko. Habang tumatakbo, nilingon ko ang matanda. Nakatayo lang siya habang hinahatid kami ng tingin palayo. Simula nung araw na iyon ay tinawag na naming ermitanyo ang matanda dahil sa anyo at itsura nito. Hindi rin nakikihalubilo si ermitanyo. Madalas lang siyang nasa kanyang kubo doon sa liblib na gubat. Isang araw, galing kami sa fiesta sa kabilang barangay. Masaya kaming nagtatawanan nang makasalubong namin si ermitanyo. Napatahimik kami ng mga pinsan ko at patagilid na kami kung maglakad maiwasan lamang ang matanda. Maya-maya'y napatingin siya sa isang pinsan ko. Hindi naman masamang tingin, ngunit mga tingin na walang kahit anumang emosyon kang makikita. Nang makalagpas na kami ay mabilis pa sa 4:00 kumaripas kami ng takbo. Ni hindi kami nag-atubiling lumingon pa dahil sa takot. Sa araw ding iyon, madami pa ang nangyari, Kuya Bari. Nagsusuka ang aking isang pinsan na hindi namin malaman kung ano ang dahilan. Pinatawag namin ang isa sa mga kilalang albularyo sa aming lugar na si Mang Kokoy upang patignan ang aking pinsan. Ngunit dahil wala ang albularyo, ay taga-ibang barangay na lamang ang albularyong aming ipinatawag. Nang masuri niya ang aking pinsan, ay inaswang umano ito. Isang matandang dayo umano
ang nang aswang sa kanya. Dahil sa sinabi ng albularyo ay namuo sa aming mga utak na ang ermitanyo ang may kagagawan ng lahat. Dahil buhat ng dumating dito sa aming bayan ay sunod-sunod na ang mga kababalaghan na nangyayari sa aming baryo. Namuo ang plano na palayasin ang matanda. Di kaya'y sunugin ang kanyang tahanan. Nagtipon-tipon ang lahat ng aking mga taga-nayon upang planuhing mabuti ang isasagawang paglusob sa bahay ng ermitanyong pinaniniwalaan naming isang aswang. Habang abala kami sa pagplano ay biglang nakarinig kami ng sigaw. Sigaw sa bahay ng aming tiya na itago na lamang natin sa pangalang Tita Hulinda. Dali-dali kaming pumaroon upang malaman kung ano ang nangyari. At pagdating namin sa bahay nila ay halos siklaban kami ng takot dahil umano ang pinsang kong si Loloy ay nagsusuka ng kulay berde at nag-iiba ang anyo ng kanyang mukha. Di nagtagal, iginapos nila si Loloy. Nagtataka ako na pareho lang naman ang aming kinain, ngunit bakit wala naman nangyari sa akin at sa iba ko pang pinsan na kasama namin. Tanging si Loloy lang ang nagsusuka at inaswang. Agad na kaming nagpasyang magtungo sa gubat upang sunugin ang bahay ni ermitanyo. Dala-dala ang mga sulu o ilaw na nakadikit sa kahoy ay binaybay namin ang masukal na gubat patungo sa bahay ng matandang ermitanyo. Habang binabaybay namin ang daan ay nakarinig kami ng mga tunog ng tiktik. Malayo ito na ang ibig sabihin ay malapit lamang ang tiktik sa amin. Habang papalapit kami ng papalapit sa bahay ng matanda, ay siya namang palakas ng palakas ang tunog ng tiktik. May pagkakataong malayo ang kanyang tunog at may pagkakataong malapit din. Ngunit hindi kami nagpatinag. Nagpatuloy kami sa aming paglalakad nang muli kaming makarinig ng pagaspas naman ng pakpak. Tila ba malaking ibon nito sa lakas ng hangin sa tuwing ipinapagaspas niya ang kanyang malalaking pakpak. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Napahinto kami bahagya at nakiramdam. Kapag huminto kami, ay humihinto din ang pagpagaspas ng kung anumang nasa himpapawid. At kung maglalakad kami ay muli itong papagaspas. Itinaas na ng iba naming taga-nayon ang kanilang mga dalang sulu. Ang aming pakiramdam ay tila galit na ang sinumang nilalang na nasa itaas. Muli kaming naglakad hanggang marating namin ang bahay ng ermitanyo. Madilim ang paligid. Walang sinyalis na may tao sa loob. Tanging pag-ihip lamang ng hangin ang namamayani ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. Habang nagmamatiyag kami sa kalagitnaan ng katahimikan ng paligid, biglang may isang tunog na akala mo ay baboy ramo. Nang makita namin ang isang nilalang sa aming likod, ay agad kaming nagumpukan na hindi namin namalayang nakapasok na kami sa malawak na bakuran ni ermitanyo. Kuya Bari, buong buhay ko, doon lamang ako nakakita ng isang nilalang na kamukha ng tao at aso. Ni sa panaginip ko po ay hindi ko inaakalang makikita ko ito. Ako po at ang aking mga kanayon ang buhay na patunay na sila'y nag-e-exist pa sa mundong ito. Halos siklaban kami ng hilakbot sa nilalang na nasa harapan na namin. Naglalaway na tila ba handa itong manlapa anumang oras. Naisip ko din na isang kapangasan ang pasukin namin ang bakuran ng may bakuran kung kaya nahulog kami sa kanyang patibong.
Maya-maya'y sumigaw ang isa naming kanayon na umalis na kami sa bahay ng ermitanyo. Nang aktong susugod ang nilalang ay bigla itong humiyaw habang nilipad sa hangin papalayo. Nagtaka kami sa nangyari at akmang tatakbo na kami nang may pumigil sa amin mula sa likod. Nakita namin si ermitanyo na nakatayo. Ang wika niya'y ligtas kami sa loob ng bakuran. Saka namin napagtanto na ang mga halaman niya'y may mga tinik ng suha at may mga tila badyang na napakalaki. Ayon sa kanya ay tahimik siyang natutulog nang makarinig ng ingay. Tinanong niya kami kung ano ang sadya namin at bakit kami pumarito sa kanyang bahay. Sinabi ko ang dahilan at bahagya siyang natawa. Ayon sa kanya, hindi siya ang may gawa sa nangyari sa aking pinsan. Ang may gawa nun ay ang mga aswang na nasa harapan namin. Siya din umano ang gumamot sa pinsan namin. Nilaso nila ang pinsan ko saka niyanggaw. Yung pala, may isang dalaga umano sa bayan ng aming pinagfiestahan ang nagkagusto sa aking pinsan. Hindi naman po sa pagbubuhat ng sarili kong bangko, Kuya Bari. Masasabi ko na kung maganda akong lalaki, ay mas magandang lalaki ang aking pinsan dahil siya po ay mistisuhin. Kaya naman niyanggaw ang aking pinsan ay para sana maging kauri nila. Hindi naman daw ito mabagsik na aswang. Pangkaraniwan lamang itong uri ng ganong nilalang. Lumabas siya sa bakuran at tila iniangat ang aswang sa ere. At sabi niya na kung hindi aalisin sa katawan ng aking pinsan ang alaga nila'y hindi na ito sisikatan pa ng araw. Nangako naman ang aswang na tatanggalin niya at ito'y tumakbo papalayo. Ani ng ermitanyo ay magaling na ang pinsan ko. Kumuha siya ng dahon ng pandan sa kanyang bakuran at iniabot ito sa akin. Ang sabi niya'y ihalo ko daw sa lugaw at ipakain sa aking pinsan. Babalik agad ang gana niya dahil sa amoy nito. Hindi na kami nagsayang pa ng panahon. Nagsiuwian kami kaagad. Nilingon ko pa ang matandang ermitanyo. Nanatili itong nakatayo at walang reaksyong nakatingin sa amin. Muli kong itinuon ang tingin sa aking nilalakaran at nilingon muli ang matanda. Nakita ko itong papasok na sa kanyang kubo. Pagdating namin ay totoo ngang maayos na ang aking pinsan. Pinakain namin siya ng lugaw na may halong pandan at tama nga ang ermitanyo. Bumalik na ang gana sa kanyang pagkain dahil sa amoy nitong napakabango. Kinabukasan, dumating na si Mang Kukoy mula sa kabilang baryo. Isang buwan pala siyang wala dito sa aming bayan kaya ikinuwento ko ang nangyari pati ang ermitanyo. Niyaya ko pa siyang samahan ako sa gubat kung saan nakatira ang matanda. Ngunit pagdating namin sa gubat ay walang bakas ng kubo kaming nakita. Tinapik ako ni Mang Kukoy. Anya, ang ermitanyo ay isang gabay na kapag may bayang nanganganib dahil sa aswang, ay bigla daw sumusulpot ito. At kapag ligtas na ang lugar, ay biglang nawawala rin daw ito. Marahil ay nasa ibang lugar na naman umano ang ermitanyo para magligtas ng buhay. Isang pangyayaring hindi ko po malilimutan. Kung titignan mo ang ermitanyo, ay totoong-totoo ito. Hindi ko rin maintindihan kung papaano nangyari ang lahat na aking nasaksihan. Sa kabila noon ay nagpapasalamat pa rin ako sa ermitanyo. Isang aral po ang aking natutunan at ng mga kabaryo namin na wag kaagad manghusga sa mga taong hindi mo pa gaano kakilala ang buong pagkatao. Magmula po noon, hindi na namin namataan pa si ermitanyo. Hindi na rin kami ginagambala pa ng mga nilalang
na minsang muntik ng kumitil sa buhay ng aking pinsan. Kami po ay nagpapasalamat dahil dumating sa aming buhay ang minsan naming pinaghinalaan na isang aswang. Isang ermitanyo na busilak ang kalooban at handang tumulong sa bayan. Hindi lahat ng bago sa ating paningin ay kailangan nating husgahan. Sana po ay kapulutan ito ng aral na igalang natin ang lahat ng nasa ating paligid at hindi lahat ng mukhang masama ay masama at hindi lahat ng mukhang mabuti ay mabuti. Kaysa doon sa nagkukunwaring manggagamot na siya palang may balak na masama. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Salamat po kung sakaling mabasa niyo po ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Tongtong. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, at maging sa mga taga-subaybay ng inyong YouTube channel. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Brando. Ako po ay nagmula sa Antique. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay hango sa naging karanasan ko at ng aking mga kaibigan. Ilang dekada na po ang nakakalipas noong namiesta po kami sa bayan na kung tawagin ay Sibalom. Bago ko po simulan ang kwento, itago na lang muna natin ang mga barkada ko sa mga pangalang Jerome, Pau-Pau at Joel. Noong mga panahong iyon ay pare-pareho lang po kaming nasa second year high school. Kabilang kami dati sa mga binatang kalalakihan na matigas ang mga ulo at mahilig gumala. Mahilig din kaming dumalaw sa mga piyesta kahit saang lupalop man ang lugar na iyon hanggang sa napunta nga kami sa lugar nila, Anyeng. Isa rin siya sa mga naging kaklase ko dati. Buwan ng Mayo, isang lugar sa Antique. Dinumog ng mga tao ang bayan ng Sibalom. Hindi rin naman iyon nakapagtataka sapagkat ipinagdidiwang nila ang araw ng pista sa kanilang lugar. Maraming mga banderitas ang nakasabit at maraming mga bahay ang nalagyan ng mga palamuti. Halos bawat bahay ay may handa para sa kanilang mga panauhin. Hindi rin mawawala ang peryahan at mga palabas sa plaza. Marahil ay nagtataka kayo kung ba't kami napunta sa bayan na yun. Matapos kasi naming mabalitaan na may magaganap na pista sa kabilang bayan namin, napagplanuhan naming magbabarkada na dumalo doon, lalo na at may kaklase naman kaming naninirahan sa lugar na iyon na si Anyeng nga. Una kaming dumiretso ng mga barkada ko sa bahay ni Anyeng. Kuya Bari, may pagkatahimik at pagkamahinhin itong si Anyeng. Hindi rin siya mahilig makihalubilo at gumala. Sa katunayan, bihira lang kami kung mag-usap niyan. Kung hindi ko pa siya nga lalapitan at kakausapin, hindi talaga ito iimik. Sa aking pagkakaalam, ay maagang naulila sa magulang itong si Anyeng at tanging lola lang nito ang kasakasama niya sa bahay. Ang lola rin niya ang sumusuporta sa kanya at maging sa kanyang pag-aaral. Hindi pa man kami tuluyang nakarating sa bahay nila Anyeng ay tanaw na namin mula sa malayo ang mga bisita nilang nasa labas at nagsisimula ng kumain. Nagkatinginan pa nga kami ng mga barkada ko't nagbiruan na baka maubusan kami ng lumpia at pansit. Siksikan ang mga tao nang tuluyan kaming makarating sa harapan ng bahay ni Anyeng. Hindi na lamang namin ito binigyang pansin, bagkus nakisiksik na rin kami hanggang sa tuluyan kaming makapasok nga sa loob ng bahay nila. Kuya Bari, may kaliitan lang ang bahay nila Anyeng. Kagaya ng ibang bahay ay gawa rin ito sa kawayan.
May iilang mga bisita rin sa loob na sa palagay ko, humigit kumulang sa 15 ang bilang at halos mga kabataan ang naroroon. Nadaanan din kasi namin kanina sa labas ang grupo ng mga kalalakihan naman na abala sa pag-iinuman. Nakaramdam pa ako ng init dahil nga sa sobrang dami ng tao at init din ng panahon. May namumuong pawis na rin sa noo ko at katawan. Hindi ko tuloy maiwasan na maitaas ang suot kong t-shirt saka pinaypay sa bahaging katawan ko. Noong lingunin ko naman ang mga kasamahan ko ay wala na ito sa tabi ko. Kaagad kong iginala ang aking paningin sa kabuuan ng bahay at natagpuan ko sila sa lamesa. Kumukuha na sila ng kanin at mga putahe. Napangiwi naman ako dahil sa inasta nila. Ni hindi man lang nila ako niyaya. Agad naman akong pumunta sa pwesto nila. Saka kumuha na rin ng sarili kong pagkain. 6 na lumpia ang inilagay ko sa aking plato. Naglagay din ako ng kanin, minudo, dinuguan at pansit bihon. Sa sobrang dami nga ng kinuha ko, napuno ang plato ko at muntikan pang mahulog. Maingat na ipinatong ko pa ito sa lamesa bago sumalin ng soft drink sa baso. Muli kong kinuha ang plato na nakapatong sa lamesa bago ako sumunod sa mga kaibigan ko na pumasok sa isang silid. Hindi pa man ako tuluyang nakalayo sa sala, napahinto po ako nang biglang may tumawag sa aking pangalan. Nang lingunin ko ito, kunot noong mukha ni Anyeng ang sumalubong sa akin. Nagtanong pa nga siya kung bakit ako nandoon sa bahay nila ng araw na iyon at kung sino ang mga kasama ko. Napangiti pa nga ako sa kanya bago ko siya sinagot na kasama ko sila Jerome at kaya kami nandoon ay upang makikain. Nakita rin kami ng lola niya kaya pinagsabihan siya nito na asikasuhin kaming mga kaklase niya na kaagad naman niyang sinunod. Sabay kaming dalawa na pumasok sa isang silid na siyang kwarto pala nila ng kanyang lola. Naabutan pa namin ang 3 kong tropa na abala na sa pagkain. Nakiupo na rin ako sa tabi ng mga ugok na ito bago sinubo ang pagkain na daladala ko. Habang kami kumakain, nagdadaldala na ang mga kasamahan ko. Napasulyap pa nga ako kay Anyeng na tahimik lang na nakaupo sa isang sulok. Niyaya ko pa nga siyang kumain, ngunit umiling lang ito at tahimik na napasulyap sa bintana na katabi niya. Hindi ko na lamang binigyang pansin pa. Sa halip ay ibinuhos ko ang atensyon ko sa aking kinakain at sa kwentuhan naming magtotropa. Nang maubos ang laman ng plato namin, humirit pa kami kay Anyeng na kung pwede ay makahingi pa kami ng pagkain. Hindi naman tumanggi ito at kumuha siya. Nang makabalik si Anyeng ay may daladala itong 2 pinggan na puno ng mga nakakatakam na putahe. May dala rin siyang puto at maha blanca na kaagad naming nilantakan. Nang tuluyan kaming nabusog ay napagpasyahan naming magtotropa na gumala muna sa plaza at makiperya na rin. Niyaya pa nga namin si Anyeng. Mabuti na lamang nakisama siya sa amin kaya 5 kaming lahat na tinahak namin ang daan patungo sa plaza. Lampas 3:00 pa lamang ng hapon nang makarating kami sa peryahan. Ilang minutos lang kasi ang nilakad namin mula sa pagitan ng bahay nila Anyeng at ang plaza. Hapon na, ngunit siksikan pa rin ang mga tao sa peryahan, kaya naisip na lang namin na manood ng palabas na nagaganap din sa plasang iyon. Eksaktong ang payaso ang bida sa palabas nang makarating kami, kaya naman napuno ng tawanan ang bahagi ng plaza kung saan naganap ang nasabing pagtatanghal.
Tawa rin ako ng tawa sa tuwing may ginagawang nakakatawa ang payaso o kilala bilang clown sa English. Sa sobrang pagkalibang ay hindi namin namalayan ang oras, Kuya Bari. Magkaagat dilim na nang matapos ang palabas, kung kaya ay napagpasyahan naming magtotropa na maglibot-libot muna saglit. Bumalik din kami sa peryahan at kaunti na lamang ang mga taong naglalaro doon. Naglaro din kami ng mga tropa ko ng larong color game at yung laro na kahubig ng sepak takraw. Hindi ko na maalala kung ano ang tawag sa laro na iyon, pero kung ilalarawan ko ito ay baka maintindihan ninyo. Ang larong ito ay nangangailangan ng maliit na bola at lata. Ibabato mo ang bola sa mga latang nakapatong at kapag ka naubos mo itong matamaan at mahulog ay mananalo ka ng premyo. Nako, malas pre. Konti na lang sana. Bulalas ni Pau Pau matapos niyang batuhin ng bola ang lata. Napatawa naman kami dahil sa sinabi niya. Ilang oras pa kaming tumagal sa peryahan, Kuya Bari, hanggang sa napagpasyahan na naming bumalik na sa bahay nila Anyeng. Hindi naman ito nagreklamo. Sabay-sabay pa nga kaming 5 na bumalik sa kanilang bahay. Noong makarating kami sa bahay nila Anyeng ay halos wala ng taong nandoon maliban sa mga kalalakihan sa labas na nag-iinom pa rin at halatang mga lasing na dahil nag-iinglisa na ang mga ito. Agad kaming tumuloy sa loob ng bahay nila Anyeng at noong makita kami ng kanyang lola, kaagad niya kaming pinaghanda ng aming makakain. Hindi ko naman maiwasan na matuwa dahil sa paraan ng pag-aasikaso niya sa amin. Kuya Bari, kung ilalarawan ang lola ni Anyeng ay may katandaan na ito, ngunit hindi pa rin maikukubli ang kakaiba niyang lakas. Sakto lang naman ang katangkaran nito, kayumanggi ang kulay ng kanyang balat. Katulad ni Anyeng ay bilugan din ang kulay tsokolate nitong mga mata. Pango ang ilong at makapal ang kulay itim niyang buhok. Dumiretso si Anyeng sa silid nito, samantalang nagpaiwan naman kami sa lamesa. Habang kumakain kami ng mga kaibigan ko, ay tinatanong pa kami ng lola ni Anyeng. Halos lahat ng mga katanungan niya ay tungkol kay Anyeng at kung nalibang daw ba kami sa plaza. Marami pa siyang ikinikwento at tinatanong sa aming magtutropa. Ngunit naputol lang iyon nang may matandang tumawag sa kanya. Binigyan pa nga ng lola ni Anyeng ang matandang babae ng maiinom, saka pinaupo sa isang bangko nila na gawa din sa kahoy. Noong kumalma ang matandang babae, ay saka siya tinanong ng lola ni Anyeng kung ano ang nangyari, kaya kaagad nitong ikinuwento ang mga kaganapan ng gabing iyon. Ayon sa pagkakakwento ng matandang babae na itago na lamang natin sa pangalang Lola Nelia, may umataking aswang daw sa kapitbahay nila at ang salarin ay ang ikalawang asawa ng babaeng kapitbahay nito. At ang dahilan daw kung bakit naroroon daw si Lola Nelia ay para humingi ng tulong sa lola ni Anyeng. Sa aming pakikinig, doon pa lang namin napagtanto na isang albularya pala ang lola ni Anyeng. Kaya nang marinig niya ayun ay hindi na siya nagdalawang isip pa at kaagad na hinanda ang kanyang mga kagamitan. Nagpresenta na rin kami ng mga barkada ko na sumama at baka mayroon kaming maitutulong sa kanila. Nung una nga, nagdadalawang isip pa ang mga matatanda. Ngunit sa huli ay binigyan kami ni Lola ni Anyeng ng proteksyon at panlaban sa aswang. Bali, 6 kaming lahat at sumugod sa bahay ng kapitbahay ni Lola Nelia. Nang makarating kami sa labas ng bahay ay maraming mga tao na sa labas ang naroroon. Narinig pa namin ang usap-usapan na namatay daw ang anak na babae ni Aling Hunelia.
Siya ang babaeng kapitbahay ni Lola Nelia at ang nakapangasawa ng lalaking aswang. Nagpatuloy naman sa pagpasok sa loob sina Lola Nelia at ang lola ni Anying na itago na rin natin sa pangalang Lola Aurelia. Narinig pa nga namin, Kuya Bari, ang mga hikbi at hiyaw mula sa loob ng bahay nila Aling Nelia. Nagpaiwan kami ng mga barkada ko sa labas ng bahay at nakinig sa usap-usapan ng mga taong naroroon. Ayon pa sa mga narinig ko, matapos daw wakwakin ng aswang ang tiyan ng anak ni Aling Hunelia ay tumakas ito. Hindi na siyang magawang hulihin ng mga tao dahil sa sobrang liksi daw ng paggalaw nito. Doon din namin napag-alaman na dati pa pala ay usap-usapan na sa kanilang bayan na aswang ang ikalawang asawa ni Aling Hunelia. Ngunit dahil sa walang matibay na ebidensya ay hindi nila ito magawang mahuli-huli. Ilang saglit pa, dumating na ang patrol ng pulisya kaya nagsialisan ang mga tao. Hindi rin nagtagal, lumabas din si Lola Aurelia at sinabi nito sa amin na pwede na kaming bumalik sa kanilang bahay. Sinabihan pa niya kami na mag-iingat sa daan lalo na at nakatakas ang salaring aswang. Maayos naman kaming apat na nagpaalam sa kanya at sinabing didiretso na lamang kami pauwi sa aming bahay. Tinahak namin ang daan papalabas sa bayan na iyon. Napag-usapan pa namin ang mga naganap at tungkol sa nakatakas na aswang. Samot-saring reaksyon at opinyon ang ibinahagi ng tropa hanggang sa napunta na lang ang usapan sa naganap na palabas ng payaso sa plaza ng araw na iyon. Habang nag-uusap-usap, hindi na namin napansin na may kadiliman pala ang daan na aming tinatahak, lalo na at ang dala naming flashlight lang ang nagsisilbing liwanag sa aming dinadaanan. Sobrang tahimik din ng paligid maliban sa tunog ng pulisap at mga insekto. Malamig at malakas din ang haplos ng hangin, lalo na at may mga malalagong puno sa gilid ng aming dinadaanan. Habang naglalakad kaming apat, bigla na lamang kaming napatigil dahil sa hindi kalayuan. Naaninagan namin ang isang napakalaking aso na biglang humarang sa aming dadaanan. Noong tapatan namin ng ilaw ang aso ay nabigla ako at maging ang mga kasamahan ko nang masilayan ang isang bangkay ng babae na dugo ang nakahandusay sa kalsada at wakwak na ang tiyan nito. Nagulat kami dahil nakadagan sa kanya ang malaking aso habang nilalantakan ang lamang loob ng babae. Nang tumapat sa mukha ng aso ang liwanag na nagmumula sa flashlight, napatigil ito sa kanyang ginagawa bago sinalubong ng mapupulang niyang mga mata ang liwanag. Nang makita niya kaming apat, ay dumistansya ito ng ilang hakbang papunta sa amin, ngunit kaagad din na napatigil. Nanatiling nakatutok lamang ang flashlight namin sa malaking aso. Kung ilalarawan namin ito, Kuya Bari, mas malaki ito kumpara sa mga normal na aso. Kulay pulang-pula talaga ang nagbabagang mga mata nito. Nabahiran siya ng dugo at nagtatagis ang matutulis niyang mga ngipin na animoy anumang oras ay handa niya kaming atakihin at patayin. Nang dahil sa aming nasaksihan, hindi na namin maiwasang makaramdam ng kaba at takot. Napaatras kami ng mga kaibigan ko. Ramdam ko pa rin ang biglang panlalamig ng aking mga kamay at panginginig ng dalawa kong tuhod. Hindi ko rin mapigilan na mamawis dahil sa sobrang takot at kaba. Sunod-sunod na napamura ang mga kasamahan ko nang bigla itong tumakbo papalapit sa amin, kaya wala sa oras na napatakbo kami pabalik sa bayan nila Anying. Habang tumatakbo,
hindi ko pa maiwasan na mapalingon sa mabagsik na aswang na humahabol sa amin. Sa sobrang bilis ng aming pagtakbo, aksidente pang nasira ang tsinelas ko. Muntikan pa nga akong madapa dahil doon, kung kaya mabilis ko itong hinubad at iniwan na lamang sa daan, samantalang suot-suot ko pa rin ang isa. Nagsisigaw kami at humingi ng saklolo. Takbo lang kami nagtakbo hanggang sa aksidenteng nadapa si Jerome. Napasigaw pa ito nang wag namin siyang iwan, kaya kahit natatakot man, binalikan namin siya sa kainalalayan na makatayo. Anak ng, pare nandiyan yung aswang! Tara na, takbo na, takbo na! Natatarantang sigaw ni Pau Pau, kaya kinaladkad namin ang namimilipit sa sakit na si Jerome. Hindi na namin binigyan pansin pa ang reklamo nito dahil ng mga sandaling iyon ay talagang takot na talaga ako, Kuya Bari. Gaano man kabilis ang pagtakbo namin, nagawa pa rin kaming abutan ng aswang. Hinarangan niya kami at hinarangan ang dadaanan namin, kaya sumalubong sa amin ang namumulan niyang mga mata. Napasigaw pa kami ng mga barkada ko. Hindi pa man kami tuluyang inatake ng aswang, ay isang tunog ng jeep ang aming narinig, kung kaya malakas kaming napasigaw na tatlo. Napatitig pa sa amin ang aswang. At bago pa tuluyang makarating ang jeep na aming narinig, nakatakas na ang nilalang. Nang dumaan ang jeep, ay kaagad naming pinahinto ito at nakisakay kay Manong. Nagulat pa nga at nagtaka siya matapos makita ang aming kalagayan. Bumaba pa nga siya at tinulungan kami sa pag-alalay kay Jerome paakyat sa loob ng jeep niya. Agad naming sinabi sa kanya na mayroong humahabol sa aming aswang. Nang tuluyang kaming makasakay sa jeep niya, kaagad niyang pinaharurot ito palabas sa bayan nila Anyeng. Habang bumabiyahe kami, nagtanong pa nga si Manong driver sa amin kung ano ang nangyari sa aming kaibigan at kung bakit ito namimilipit sa sakit, kaya inilahad namin ang lahat ng aming nasaksihan ng gabing iyon. Nagsimula kami kung papaano kami nakarating sa bayan ng Sebalom, kung bakit kami napunta sa bahay ni Aling Nelia na siyang inatake ng aswang niyang asawa, at kung papaano kami hinarangan ng mabagsik na aso sa daan ng pauwi na kami. Nabuo rin sa aming isipan, Kuya Bari, na baka ang asawang aswang ni Aling Nelia na nakatakas at ang malaking asong aswang na humarang at humabol sa amin ay iisa. Nadaanan pa nga namin ang patrol ng mga tanod nang papalabas na kami sa bayan. Pinapalibutan ng mga ito ang bangkay ng babae na naging biktima ng aswang na aso na aming nasaksihan. Hindi na kami nagtangkapang bumaba at magsumbong. Sa halip ay dumiretso kami sa pinakamalapit na pagamutan. Noong makarating kami sa pagamutan, tinulungan pa nga kami ni Manong driver sa pag-alalay sa kaibigan naming si Jerome papasok sa loob ng pagamutan. Nang maihtid namin si Jerome sa loob, kaagad namang nagpaalam si Manong driver at umalis na. Sa kabutihang palad naman, hindi naman nabalian ng buto sa paa si Jerome, Kuya Bari. Bali, sprain lang daw ang nangyari sa paa at mga gasgas na natamo niya dahil sa ginawang pagkaladkad namin sa kanya. Nagpaiwan naman si Jerome sa pagamutan. Ipinaalam namin sa tiyuhin niya na nag-aalaga sa kanya ang buong pangyayari. Umuwi na rin kami nila Pau Pau at Joel sa mga sari-sarili naming bahay. Naabutan ko pa nga ang aking ina na nasa labas ng bahay at nag-aabang sa akin. Pinagalitan pa nga niya ako dahil ginabi daw ako ng pag-uwi, kaya hindi ko na nagawang naikwento sa kanya ang buong pangyayari ng gabing iyon. Kinabukasan, maaga akong pumasok sa paaralan.
Naabutan ko pa nga si Anyeng na nagdidilig ng mga halaman at ang mga tropa ko ay nagkakatuwaan na animoy walang nangyari. Hindi nakapasok si Jerome ng araw na iyon kaya ipinaalam namin sa guro namin na nasa hospital itong si Jerome. Naunawaan naman nito ang sitwasyon ni Jerome at hindi na nagtanong pa. Noong break time namin, lumapit pa sa akin si Anyeng at ibinalita sa akin na nahuli na raw ang gumagalang aswang sa kanilang bayan. Nakampante naman ako dahil sa aking nabalitaan. Ngunit simula ng araw na iyon, iniiwasan ko na ang tumapak sa bayan nila Anyeng. At higit sa lahat, Kuya Bari, hindi na ako nakikipista sa kung saang lupalop man na lugar. Ang karanasang iyon ay nag-iwan naman sa akin at sa mga kaibigan ko ng matinding aral. Doon ko na napagtanto na hindi talaga ligtas ang makipista, lalong-lalo na kung hindi mo kabisado ang lugar na pupuntahan mo. Mas mainam pa rin na manatili na lang sa loob ng bahay upang makaiwas sa anumang aksidente dahil ang panganib ay nasa paligid lamang at naghihintay ng tamang oras upang umatake. Makalipas ang 2 taon, pare-pareho kaming nakapagtapos ng mga tropa ko sa high school, maliban lang kay Pau Pau na tumigil noong tumungtong na kami sa huling baitang sa high school dahil maaga nitong nabuntis ang kanyang kasintahan. Noong nakapagtapos ako sa high school, lumuwas kami ng nakatatanda kong kapatid sa Maynila at doon na nagpatuloy ng aking pag-aaral sa kolehiyo. Sa awa naman ng Diyos ay nakapagtapos ako sa kolehiyo, Kuya Bari, sa kinuha kong kurso na medisina at nabigyan ako ng pagkakataon na makapagtrabaho sa bansang Amerika. Ilang dekada na rin ang nakakalipas simula nang mangyari ang nakakakilabot na karanasang iyon, Kuya Bari. Subalit ang alaalang nakaraan ay nananatili pa rin sa aking isipan. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Salamat po kung sakaling basahin niyo po ito sa mga susunod na araw. God bless po and more power po sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Brando. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.